images, makikita pa rin natin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang ating globo sa Northern and Southern Hemisphere. At ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Palawan, Western Visayas, gayon din sa Negros Island region at sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Asahan po yung posibilidad ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon, makikita ho natin walang masyadong kaulapan sa epekto pa rin ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Asahan pa rin natin sa araw na ito, mainit na panahon pa rin maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, habang malaki din rin yung tsansa ng mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Posible nga kasi sa mga susunod na araw, susunod na linggo ay muling iiral na itong hanging habagat or southwest monsoon. Kaya aasahan na ng mga kababayan natin sa mga susunod na araw at susunod na linggo, mas mapapadalas na yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin mainit na panahon ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon sa epekto pa rin ng easterlies. Pero posible yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam, may dala pa rin tayong mga pananggalang sa ulan. At maglalabas po ng mga thunderstorm advisories at rainfall information ang Pag-asa, particular na ating mga Regional Services Division kapag may mga namamataan tayong mga kaulapan na maaaring magdala ng mga pag-ulan na normally tumatagal po na 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Lawag nasa 27 to 34 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 27 up to 37 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman 24 to 33 degrees Celsius, Metro Manila po 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, kung saan nga nakakaapekto yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone, malaki pa rin tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Palawan, lalong-lalo na ito sa may northern part ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa nasa 25 to 30 degrees Celsius. Ang bahagi naman ng Western Visayas at Negros Island region ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dulot ng ITCZ. Ang nalabing bahagi naman ng Kabisayaan ay maaaring makaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Sa dako naman ng Mindanao, sa partikular na Zamboanga Peninsula at maging sa ilang bahagi ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na dulot din ng ITCZ, habang ang nalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pag-ulan na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 34 degrees Celsius. Dito naman po tayo sa ating heat index. Makikita natin, malaking bahagi sa araw na ito, partikular na sa Luzon, ay makararanas na up to danger category. Ito po yung nasa 42 to 51 degrees Celsius. Kagaya sa Metro Manila, maaaring umabot na hanggang 42 degrees Celsius yung damang init. Samantalang sa Dagupan City naman sa Pangasinan, inaasahan natin ngayong araw, posibleng magkaroon ng pinakamataas na heat index. Kaya po sa mga kababayan natin, unggaling pa rin uminom ng tubig at iwasang lumabas bandang tanghali kung saan nararanasan nga yung pinakamatitindi nating mga damang init or heat index. At para sa mas kompleto pa po at komprehensibo pang update tungkol sa ating heat index, maaari tayong pumunta sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat maliliit na mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Bagamat nagpapaalala po ang Pag-asa dahil nga kapag may mga thunderstorm, posibleng lumakas yung alon ng karagatan, kaiba yung pag-iingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka.